Isang malakas na pag-ubo ang kumawala sa mga labi ni Rosa at naramdaman niya ang pamilyar na init na gumapang sa kanyang lalamunan. Kasunod nito ay ang pagtilamsik ng mapulang likido sa kanyang nanginginig na palad. Dugo. Mabilis niyang itinago ang kamay sa ilalim ng agos ng tubig mula sa lumang gripo. Pinuhugasan ang ebidensya ng kanyang kahinaan. Hindi nila ito pwedeng makita. Ayaw niyang maging pabigat, lalo na ngayong gabi. Ngayong uuwi ang tatlo niyang anghel. Pinilit niyang ngumiti habang tinitingnan ang niluluto niyang hapunan sa ibabaw ng kalan de kahoy. Simpleng sinangag, pritong tuyo, at isang maliit na mangkok ng miswa na may patula. Ito lang ang nakayanan ng kanyang katawan na ihanda. Bawat paggawa ay may kasamang kirot sa kanang likuran, isang paalala ng mga taon na binuhat niya ang mundo para sa kanyang mga anak. Maya-maya pa, narinig niya ang ugong ng motorsiklo sa labas. Dumating na sila. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa duster at sinalubong ang mga ito sa pintuan. Unang pumasok si Patrick, ang panganay, na dire-diretso na umupo sa mesa ng walang mano o pagbati. Sumunod si Jomar, ang pangalawa, na naghagis lang ng pagod na tingin sa kanya. At sa huli ay si Pedong, ang bunso, na bahagyang tumango bago sumunod sa mga kapatid. Umupo si Rosa sa kabisera. Pinapanood ang kanyang mga anak na magsimula ng kumain. Ang puso niya ay puno ng pagmamahal, ngunit may isang bahagi nito na nangungulila. Ito na naman ba ang ulam? Nay? Biglang basag ni Patrick sa katahimikan. Malakas niyang inilapag ang mga kubyerto sa plato. Lumikha ng matinis na tunog. Wala man lang bang karne? Araw-araw na lang puro isda na tuyo. Pasensya na, anak. Mahinang sagot ni Rosa. Medyo masama ang pakiramdam ko kanina, kaya hindi ako nakapamalengke ng maayos. Okay lang naman, kuya, sabat ni Pedong. Ngunit isang masamang tingin lang mula kay Patrick ang nagtahimik sa kanya. Itinulak ni Patrick palayo ang mangkok ng miswa. Hindi na tungkol sa pagkain ang problema dito. May, kailangan na nating pag-usapan ang titulo ng lupa na iniwan ni Itay. Pinatigil sa pagsubo si Rosa. Ito na naman. Ang lupang yon, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng yumaong asawa. Patrick, napag-usapan na natin to. Hindi pwedeng ibenta yon. Doon May buyer na, Nay! Giit ni Patrick, at sa tono ng kanyang boses, alam ni Rosa na hindi ito magpapatalo. Malaking pera. Sapat na para makaalis tayo sa hirap na to. Para hindi na tuyo ang kinakain natin araw-araw. Naramdaman ni Rosa ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero paano ang mga alaala ng tatay niya? Doon, patay na si Itay. Sigaw ni Patrick. At sa pagkakataong yon, tumayo siya. Ang mga mata niya'y nanlilisik. Ang mga buhay ang dapat nating isipin. Ibigay mo na sa amin ang titulo. Umiling si Rosa habang umaagos na ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko kaya. Nagkatinginan sina Patrick at Jomar, isang senyales na tanging sila lang ang nakakaintindi. Tumayo rin si Jomar. Kung ayaw mong ibigay ng maayos, sabi ni Patrick sa isang boses na nagyayelo, kukunin namin sa paraang hindi mo magugustuhan. Bago pa man makasigaw si Rosa, marahas siyang hinawakan ni Patrick sa braso. Hinila siya patayo. Saan? Saan niyo ako dadalhin? Nanginginig niyang tanong. Mag-uusap lang tayo sa labas, Nay, sabi ni Jomar, pero walang kabaitan sa kanyang boses. Tinulungan niya si Patrick na kaladkarin ang kanilang ina palabas ng bahay, patungo sa kadiliman ng gabi, kung saan nagsimula nang pumatak ang malakas na butil ng ulan. Sumunod lang si Pedong sa likuran. Ang mukha ay maputla sa takot. Walang magawa. Itinulak nila si Rosa sa maputik na daan, palayo sa maliit nilang bahay, patungo sa gilid ng bangin na madalas nilang paglaruan ng mga bata pa sila. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon, kasabay ng malakas na kulog at kidlat. Patrick! Jomar! Maawa kayo!
Sigaw ni Rosa. Ang kanyang boses ay halos malunod sa lakas ng bagyo. Pabigat ka lang sa amin. Nay! Ang sinigaw pabalik ni Patrick. Ang mukha niya ay nababasa ng ulan at puot. Kung wala ka, mas gagaan ang buhay namin. Iyon ang huling mga salita na narinig ni Rosa. Naramdaman niya ang dalawang pares ng kamay na buong lakas ng itinulak ang kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa maputik na lupa. Isang hiyaw ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging nakita niya ay ang papalayo at papalabong mga mukha ng kanyang tatlong anak, na pinapanood siyang mahulog sa madilim at walang katapusang bangin, habang ang kalikasan mismo ay tila umiiyak para sa kanyang sinapit. Hindi mapakali si Pedong. Habang sina Patrick at Jomar ay himbing na himbing sa pagtulog, pagod sa kanilang ginawa ng karumaldumal na krimen, si Pedong ay nakaupo sa isang sulok ng kanilang maliit na sala. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang huling sigaw ng kanyang ina. Ang itsura ng takot sa mga mata nito bago ito tuluyang lamunin ng dilim. Ang lakas ng ulan sa labas ay parang mga martilyo ng pinupukpok sa kanyang konsensya. Pabigat ka lang sa amin, Nay. Ang mga salita ni Patrick ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Kasabwat siya, wala siyang ginawa. Tumayo lang siya nanigas sa takot, habang ang babaeng nagbigay buhay sa kanya ay itinulak patungo sa kamatayan. Hindi niya ito kaya. Dahan-dahan siyang tumayo, sinisigurong hindi makalikha ng anumang ingay. Kinuha niya ang isang lumang kapote na nakasabit sa dingding at isang bote ng tubig sa kanilang lalagyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang pinto. Kailangan niyang bumalik doon. Sumuong siya sa malakas na ulan at makapal na putik. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa hangin at sa sarili niyang kaduwagan. Nang marating niya ang gilid ng bangin, halos manlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya magawang tumingin sa ibaba. Natatakot siya sa kung anong nakikita niya. Pero mas natatakot siyang isipin na baka may pag-asa pa. Inay, patawarin mo ako, pabulong niyang sabi sa hangin. Hindi niya inihagis ang mga gamit. Maingat niyang ibinaba ang kapote at ang bote ng tubig. Umaasang sasabit ito sa kung saang sanga o halaman. Sapat na malapit para makuha ng kanyang ina kung sakaling buhay pa ito. Isang maliit na bagay, isang duwag na pag-asa. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay. Dala-dala ang bigat ng isang kasalanang marahil ay habambuhay niyang pagbabayaran. Kinabukasan, ang bagsik ng bagyo ay napalitan ng ambon at hamog na bumabalot sa buong lupain. Sakay ng kanyang matikas na kabayong si Relampago, nilibot ni Don Ramon Alcaraz ang mga hangganan ng kanyang malawak na hasyenda. Tinitingnan niya ang mga pinsalang idinulot ng magdamag na ulan, mga nabuwal na sanga, mga nasirang bakod. Siya ay isang taong may edad na, ngunit may tindig at awtoridad pa rin. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa, ang hasyenda na lang ang naging mundo niya, isang mundong tahimik at malungkot. Habang papalapit siya sa isang bangin na nagsisilbing natural na hangganan ng kanyang ari-arian, biglang huminto si Relampago. Itinuro ng kabayo ang kanyang mga tainga sa isang direksyon. Tila may narinig. Anong problema, Relampago? Tanong ni Don Ramon sa kanyang alaga. Pakiramdam niya ang paligid. Ang tanging narinig niya ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng tubig mula sa ilog sa ibaba. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig din niya ito. Isang mahinang ungol. Halos hindi marinig. Parang daing ng isang sugatang hayop. Bumaba si Don Ramon sa kanyang kabayo at maingat na lumapit sa gilid ng bangin. Tumingin siya sa ibaba. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba maliban sa mga putik at halamang nasalanta ng bagyo.
Ngunit nang masanay ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang tumpok ng basahan na may kakaibang kulay, isang kulay na hindi nababagay sa luntiang paligid. At gumalaw ito. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Hindi siya nagdalawang isip. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kabayo. Mga tauhan, halika rito. Dali! Sinigawan niya ng buong lakas. Ilang sandali lang ay dumating na ang kanyang mga katiwala. Don Ramon, anong nangyari? May tao sa ibaba ng bangin. Magdala kayo ng mga lubid at first aid kit. Bilisan ninyo. Ang pagsagip ay naging mahirap at delikado. Maingat na bumaba ang kanyang mga tauhan gamit ang kapal ng lubid habang si Don Ramon ay nagbibigay ng direksyon mula sa itaas. Nang sa wakas ay maiakyat nila ang katawan, doon nila nakita ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Isang matandang babae, puno ng sugat at pasa, ang damit ay punit-punit at basang-basa sa ulan at putik. Halos hindi na ito humihinga. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanang kamay nito ay mahigpit na nakakuyom sa isang bagay. Isang luma at bagong litrato ng isang pamilya. Dalhin niyo siya sa hasyenda. Utos ni Don Ramon. Ang kanyang boses ay naglalaman ng galit at awa. Tawagin niyo si Dr. Santos, agad-agad. Habang dinadala nila ang walang malay na katawan ni Rosa, hindi maalis sa isip ni Don Ramon ang tanong kung paano napunta ang isang matandang babae sa ganoong kalagayan. Isang aksidente o may mas madilim na dahilan? Nang gabing iyon, matapos magamot at malinis ang babae, kinausap ni Dr. Santos si Don Ramon sa kanyang opisina. Don Ramon, milagro po na nabuhay siya. Marami siyang bali sa buto at malalim na sugat. Pero ang mga galos at pasa na ito, huminto ang doktor, tila nag-aalangan magpatuloy. Hindi ito galing sa simpleng pagkahulog. Napatingin si Don Ramon sa doktor. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Anong ibig mong sabihin? May mga marka sa kanyang likod at braso, paliwanag ng doktor. Mga marka nang nagpapakita na may nagtulak sa kanya, na may nanakit sa kanya bago pa man siya mahulog. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Tumingin si Don Ramon sa bintana, sa madilim na gabi. Ang awa na nararamdaman niya kanina ay unti-unting nahaluan ng determinasyon. Kung sino man ang gumawa nito sa kaawa-awang babae, kailangan nilang managot. Ang unang bumati kay Rosa ay ang kirot, isang matalas na kirot na gumapang mula sa kanyang likuran paakyat sa kanyang batok. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit kahit ang simpleng paghinga ay nagdudulot ng sakit. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang pamilyar na kisame ng kanyang maliit na kubo. Isang mataas at puting kisame ang kanyang nakita na may umiikot na bentilador na gawa sa kahoy. Lumingon siya sa paligid. Ang silid ay malawak. Ang hinihigaan niya ay malambot. Ang kumot ay mabango. Sa gilid ay may isang bintanang salamin na natatakpan ng magandang kurtina at sa siwang nito ay sumisilip ang liwanag ng araw. Nasaan ako? Patay na ba ako? Ito na ba ang langit? Pilit niyang inangat ang kanyang katawan, ngunit isang mas matinding sakit ang pumigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Sa tunog na yon, bumukas ang pinto. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng puting polo at may malungkot ngunit mabait na mga mata, ang pumasok. May dala itong isang tray ng pagkain. Gising ka na pala, sabi ng lalaki sa mahinahong boses. Huwag kang masyadong gumalaw. Masama pa ang lagay mo. Tinitigan siya ni Rosa, puno ng pagtataka at takot. Sino? Sino po kayo? Nasaan po ako? Ngumiti ang lalaki. Ako si Ramon Alcaraz. Nasa hasyenda ko tayo. Natagpuan ka namin sa paanan ng bangin kahapon. Bangin. Ang isang salitang yon ay nagbalik sa lahat. Ang sigawan, ang ulan, ang pagtulak, ang pagkahulog. Naramdaman ni Rosa ang panginginig ng kanyang buong katawan.
Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang mga mukha ni na Patrick at Jomar ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. "Huminahon ka," sabi ni Ramon. Inilapag ang tray sa tabi ng kama. "Ligtas ka na dito. Walang masakit sa'yo." Ang kabaitan sa boses ng lalaki ay tila isang mainit na kumot na binalot sa nanginginig niyang kaluluwa. Pero sa halip na mapanatag, mas lalo siyang naiyak. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit na dulot ng katotohanan ng isang estranghero, paang nagpakita sa kanya ng malasakit na ipinagkait ng sarili niyang mga anak. Maingat siyang tinulungan ni Ramon na umupo. Inilapit nito ang maliit na mangkok ng mainit na lugaw. "Kailangan mong kumain para lumakas ka." Sinubukan ni Rosa na abutin ang kutsara, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Walang sabi-sabi nang kinuha ni Ramon ang kutsara, sumandok ng lugaw. Hinipan ito ng bahagya at maingat na sinubo sa kanya, tulad ng isang bata. Sa bawat subo, 2 agos ng luha ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang init ng lugaw ay kumakalat sa kanyang sikmura, ngunit ang init ng kabaitan ni Ramon ang unti-unting dumudulog sa yelo na binalot sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw. Inalagaan siya ni Ramon at ng mga kasambahay nito. Hindi siya tinanong tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi siya pinilit na magsalita. Binigyan siya ng espasyo para maghilom sa katawan at sa kaluluwa. Isang hapon, habang wala si Ramon, tinulungan siya ng isang katulong na makatayo at makalakad papunta sa banyo. Doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili sa isang malaki at malinaw na salamin. Napahinto siya. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Puno ng pasa ang mukha, may sugat malapit sa labi, at ang mga mata ay pagod na sa kaiiyak. Mukha siyang kawawa, mukha siyang talunan. Ito si Rosa Villamor, ang ina na nagmahal ng sobra pero sinuklian ng pagtataksil, ang ina na itinuturing na pabigat at tinapon na lang na parang basura. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang pagkatao. Ayaw niyang maging si Rosa Villamor. Ayaw na. Kinagabihan, nang dalhan siya ulit ni Ramon ng hapunan, naglakas loob siyang magtanong. "Sir Ramon." "Ramon na lang," pagtatag nito. "Ramon, maraming salamat po sa lahat, pero kailangan ko na sigurong." Hindi niya masabi ang salitang umalis. Saan siya pupunta? "Magpagaling ka muna," sabi ni Ramon. "Hindi kita palalayasin. By the way," dagdag nito na may bahagyang ngiti, "ilang araw na tayong magkasama pero hindi ko pa alam ang pangalan mo." Ito na ang pagkakataon niya. Tumingin si Rosa sa kanyang mga kamay, sa mga kalyo na simbolo ng kanyang paghihirap para sa mga anak na wala namang pakialam. Humingi siya ng malalim. "Elena," sabi niya sa isang boses na halos pabulungi. "Elena po ang pangalan ko." Sa pagsapit ng bagong pangalan, nararamdaman niya ang isang kakaibang pagkain. Sa silid na ito, sa hasyendang ito, si Rosa Villamor ay namatay na sa ilalim ng ulan at putik. Ang nabuhay ay si Elena, isang bagong simula. Kinabukasan, habang nag-iisa sa silid, binuksan ni Elena ang telebisyon para malibang. Isang local news channel ang kanyang napanood. Nagsasalita ang reporter tungkol sa mga epekto ng nakaraang bagyo sa probinsya ng Quezon. At bigla, ipinakita sa screen ang isang pamilyar na larawan, ang lumang litrato ng kanyang pamilya na mahigpit niyang hawak nang siya'y mahulog. Isang malungkot na trahedya ang sinapit ng pamilya Villamor, sabi ng reporter. Matapos ang ilang araw na paghahanap, idineklara ng pumanaw si Aling Rosa Villamor na pinaniniwalaang natangay ng rumaragasang tubig baha. Dito makikita ang kanyang 3 nagdadalamhati ng anak, sina Patrick, Jomar at Pedong, na buong tapang na hinaharap ang pagkawala ng kanilang pinakamamahal na ina. Naniga si Rosa sa kanyang kinauupuan.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatutok sa telebisyon. Ipinakita ang mukha ng kanyang 3 anak. Sila'y umiiyak, sila'y nagluluksa, sila'y nagsisinungaling. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang tunog mula sa telebisyon ay unti-unting humina, napalitan ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang kasinungalingan ay mas masakit pa sa pagtulak. Ang pagpapanggap ay mas malupit pa sa kamatayan. Lumipas ang 3 buwan. Para kay Ramon, ang mga buwan na yon ay tila nagpinta ng bagong kulay sa kanyang tahimik na hasyenda. Sanay siyang gumising sa katahimikan, harapin ang maghapon kasama ang kanyang mga papeles at mga tauhan at tapusin ang gabi sa parehong katahimikan. Ngunit ngayon, may musika na sa kanyang umaga. Ito ang tunog ng mahinang pagtikhim ni Elena habang nag-aaral ito sa salas. Ito ang tunog ng kanyang mga yapak sa pasilyo. Ito ang tunog ng kanyang boses kapag tinawag ito ang kanyang pangalan. Sa una, ang turing niya kay Elena ay isang responsibilidad. Isang kaawa-awang biktima na kailangan niyang tulungan. Ngunit habang tumatagal, habang unti-unting naghihilom ang mga sugat sa katawan nito at lumalabas ang tunay na lakas sa kalooban nito, nakikita niya ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Isang hapon, inabutan niya itong nakaupo sa kanyang opisina. Seryosong nakatitig sa tablet na ibinigay niya. Tinuturuan niya itong gumamit nito para sa simpleng paglilista ng mga gastos sa hasyenda. Nahihirapan ka ba? Tanong niya. Lumapit siya sa likuran nito. Bahagyang napapitlag si Elena. Ay, Ramon, medyo nalilito lang ako dito sa... Paano nga ulit ito? Inilapit ni Ramon ang kanyang sarili. Itinuro ang screen. Pindutin mo lang itong cell na ito, tapos i-type mo ang numero. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng kamay ni Elena. Naramdaman niya ang magaspang nitong palad, isang testamento sa buhay ng pagtatrabaho na pinagdaanan nito. Ngunit sa ilalim ng gaspang na iyon, mayroong init. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Nakita niyang bahagyang namula ang mga pisngi ni Elena. Salamat, sabi nito. Muling itinuon ang pansin sa tablet. Hindi na lang pagbasa at pagsulat ang natutunan ni Elena. Natututo na rin itong ngumiti muli. At sa bawat ngiti nito, nararamdaman ni Ramon na ang sarili niyang puso na matagal nang natutulog ay unti-unting gumigising. Isang araw, may naging problema sa mga manggagawa sa bukid. Nagrereklamo sila tungkol sa oras ng trabaho. Papunta na sana si Ramon para kausapin ang kanyang katiwala nang may pagka-istrikto nang pigilan siya ni Elena. Ramon, sandali, sabi nito. Narinig ko ang usapan ninyo. Huwag kang mag-alala, Elena. Ako na ang bahala rito. Alam ko, mahinahon nitong sagot. Pero bago ka magalit, subukan mo kayang pakinggan muna sila. Hindi bilang amo, kundi bilang kaibigan. Minsan, ang kailangan lang ng tao ay maramdaman may nakikinig sa kanila. Napahinto si Ramon. Ang simpleng mungkahi na yon ay tumama sa kanya. Sa sobrang pag-iisip niya sa negosyo, nakalimutan na niya ang mga taong nasa likod nito. Sinunod niya ang payo ni Elena. Kinausap niya ang mga manggagawa ng masinsinan. Nalaman niyang may problema pala sa transportasyon, kaya sila nahuhuli. Isang problema na madali niyang masolusyunan. Nang gabing iyon, pinasalamatan niya si Elena. Ikaw dapat ang magpatakbo ng hasyendang ito. Biro niya habang nagkakape sila sa beranda. Ngumiti lang si Elena. Ang mukha niya ay nasisinagan ng liwanag ng buwan. Hindi, Ramon. Alam ko lang kung paano makinig sa puso ng mga tao. Tinitigan ni Ramon ang babae sa kanyang harapan. Hindi na ito ang basahan at sugatang biktima na natagpuan niya. Ito ay isang babaeng may karunungan at tapang. Isang babaeng nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay
na matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Alam mo, Elena, nagsalita siyang muli. Ang boses niya ay mas seryoso na. Simula nang mamatay ang asawa ko, ang hasyenda na lang ang naging buhay ko. Ang bawat araw ay pare-pareho lang. Tahimik, malungkot. Akala ko, masasanay na ako. Humingi siya ng malalim. Pero dumating ka at hindi ko namalayan, ang bahay na ito ay naging tahanan ulit. Nakita niya ang pagkurap ng mga mata ni Elena, ang unti-unting pagtubig nito. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Ngunit sa sandaling iyon, ang gusto lang niyang gawin ay alisin ang lahat ng lungkot na nakikita niya sa mga matang yon. Kinabukasan, habang naglalakad sila sa hardin, ipinakilala ni Ramon ang bagong hardinero na kanyang kinuha. Elena, ito si Nardo, sabi niya. Nardo, si Ma'am Elena. Nagbigay galang si Nardo, ngunit nang itaas nito ang kanyang tingin at makita ang mukha ni Elena, bigla itong natigilan. Ang kanyang mga mata ay malaki ng bahagya at may bakas ng pagkalito at hindi makapaniwalang pagkilala sa kanyang mukha. Mabilis din itong nakabawi at yumuko. Ikinagagalak ko po kayong makilala, ma'am. Hindi ito napansin ni Elena nang ngumiti lang ng magalang. Ngunit napansin ito ni Ramon. May kakaiba sa titig ng hardinerong yon. Isang titig na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Natagpuan ni Rosa o ni Elena sa kanyang bagong buhay ang kapayapaan sa hardin ni Don Ramon. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa pag-aalaga sa mga rosas. May kakaibang koneksyon siyang nararamdaman sa mga bulaklak na yon. Marahil dahil kapangalan niya ang mga ito. Habang tinatanggal niya ang mga tuyong dahon, nararamdaman din niya ang unti-unting pagtanggal ng kirot sa kanyang nakaraan. Dito, sa ilalim ng araw, sa gitna ng mga bulaklak, siya ay si Elena. Isang babaeng natututo ang mabuhay para sa sarili. Isang umaga, habang abala siya sa pagpuputol ng mga lanta ng sanga, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa di kalayuan. Sa likod ng malagong halaman ng bougainvillea. Boses yun ni Nardo, ang bagong hardinero. May kausap ito sa cellphone. Oo, pre. Malakas pa rin. Rinig niyang sabi ni Nardo na may kasamang malakas na tawa. Salamat ulit sa balato ha. Napakalaking tulong. Hindi sana niya papansinin, ngunit narinig niya ang isang pangalan na nagpatigil ng pagtibok ng kanyang puso. Sabihin mo kay Patrick, kapag nanalo ulit ako sa sabong, may balato ulit siya sa akin. Ang swerte niyo. Ngayong wala na yung matandang pabigat, malaya na kayo. Nabitawan ni Rosa ang gunting na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa damuhan ay kasabay ng pagbagsak ng buong mundo niya. Pabigat. Ang salitang yon. Ang parehong salita na isinagawa ni Patrick bago siya itulak. Nagtago siya sa likod ng mga halaman. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Talaga? Patuloy ni Nardo sa kabilang linya. Binili niyo na yung bagong motorsiklo? Galing. Ganyan talaga kapag wala nang sagabal sa buhay. O sige na. Baka may makarinig pa sa akin dito. Basta, congrats ulit sa nakuha niyo sa lupa. Pagkatapos ng tawag, sumipol-sipol pa si Nardo habang nagdidilig, walang kamalay-malay sa pusong dinudurog niya. Hindi makagalaw si Rosa. Nabingi siya. Ang ingay ng mga ibon, ang ihip ng hangin, lahat ay nawala. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang puso niya, na akala niya'y naghihilom na, ay muling dinurog sa 1,000 piso. Hindi lang pala siya itinapon. Ang pagkawala niya ay isang selebrasyon. Ang kamatayan niya ang naging susi sa kaligayahan ng mga ito. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pagkahulog, mas masakit pa sa mga nabaling buto, mas masakit pa sa kamatayan. Biglang bumalik ang takot at ang hiya. Paano kung malaman ni Nardo kung sino siya? Paano kung isumbong siya kina Patrick? Paano kung malaman ni Ramon na
Ang babaeng kinukupkop niya ay ina ng mga halimaw? Hindi. Hindi niya iyon kakayanin. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay, sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang maliit na bayong kung saan nakalagay ang walang damit na bagay sa kanya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakas. Bago pa siya muling itapon, habang nagmamadali siyang nag-iimpake, bumukas ang pinto. Elena? Boses iyon ni Ramon. Nakatayo ito sa pintuan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita siya nitong umiiyak habang inilalagay ang mga damit sa bayong. Elena, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Hindi siya makasagot. Isang malakas na hikbilang ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit si Ramon. Hinawakan siya ng marahan sa balikat. Anong nangyari? May problema ba? Umiling lang si Elena, patuloy sa pag-iyak. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito, sabi ni Ramon. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Sabihin mo sa akin, ano ang bumabagabag sa'yo? Sa wakas, tumingin siya sa mga mata ni Ramon at doon, ibinuhos niya ang lahat. Hindi Elena ang pangalan ko. Simula niya sa basag na boses. Ako si Rosa. Ako si Rosa Villamor. Ang pagkumpisal ay tulad ng isang sirang dam. Ang lahat ng sakit, lahat ng hiya, lahat ng katotohanan ay umagos mula sa kanya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga anak. Ang lupa, ang pagtulak sa bangin, at ang usapang narinig niya kanina sa hardin. Nang matapos siya, yumuko siya, hinihintay ang paghuhusga. Hinihintay niyang pandirian siya. Hinihintay niya nang itaboy siya. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Ramon. Hindi awa, hindi galit, kundi isang matinding determinasyon. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mahigpit at puno ng katiyakan. Huwag kang tumakas, Rosa, sabi ni Ramon. Sa unang pagkakataon ay binanggit ang tunay niyang pangalan. Ang tunog niyon mula sa mga labi nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Bukas na bukas din, ihahatid kita pabalik sa Quezon. Napatingin si Rosa sa kanya, hindi makapaniwala. Pero, bakit? Huminga ng malalim si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi para magmakaawa, mariin niyang sabi, kundi para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Hindi natulog si Don Ramon ng gabing iyon. Habang si Rosa ay umiiyak sa kabilang silid, isang pag-iyak na hindi na dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Si Ramon naman ay nasa kanyang opisina. Hawak ang telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Attorney De Leon, magandang gabi. Sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaan abogado. Mayroon akong ipapagawa sa'yo, urgent. Maikli at malinaw niyang isinalaysay ang sitwasyon ni Rosa. Mula sa pagtangkang pagpatay hanggang sa iligal na pagbebenta ng lupa. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles. Annulment of sale, attempted parricide, lahat. Pero huwag ka munang gagawa ng kahit anong hakbang hanggang sasabihin ko. Pagkatapos ng abogado, isa pang numero ang kanyang tinawagan. Chief Acosta, sabi niya sa hepe ng pulisya sa probinsya, isang matagal na niyang kaibigan. May personal na pabor akong hihilingin. Muli, isinalaysay niya ang kwento. Hindi bilang chismis, kundi bilang isang krimen na nangangailangan ng hustisya. Kailangan ko ng mga tauhan mo bukas ng gabi. Plain clothes. Hintayin ninyo ang hudyat ko. Ayoko nang magkaroon ng komisyon hanggat hindi pa ako nagbibigay ng senyas. Nang mailapag niya ang telepono, tumayo si Ramon at tumingin sa labas. Ang dilim ng gabi ay parang kumot na bumabalot sa hasyenda. Ngunit sa isip niya, ang dilim na yon ay malapit ng magwakas. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan.
Hindi habang siya ay naririto. Kinabukasan, isang sasakyan mula sa Maynila ang dumating sa hasyenda. Lula nito ang dalawang babae na mukhang mga profesional. Elena, Rosa, tawag ni Ramon ng may ngiti. May mga bisita ka. Gulat na nakatingin si Rosa sa mga babae. Sila ay mga personal shopper at stylist. Dala nila ang mga racks ng damit, mga kahon ng sapatos, at isang maleta ng makeup. Ramon, ano ito? Nagtatagang tanong ni Rosa. Bahagi ng paghahanda, sagot ni Ramon. Hindi ka haharap sa kanila bilang si Aling Rosa na inaapi. Ihaharap ka sa kanila bilang isang taong hindi na nila kayang abutin. Sa una, tumanggi si Rosa. Nahihiya siya. Hindi siya sanay sa mga magagarang damit at pampaganda. Ngunit sa huli, sa nagpupumilit ni Ramon, pumayag din siya. Ilang oras ang lumipas. Mula sa kanyang opisina, narinig ni Ramon ang mga tawanan at paminsan-minsang pagtutol ni Rosa. Hinayaan niya ang mga babae na gawin ang kanilang trabaho. At nang lumabas si Rosa mula sa silid, napahinto sa paghinga si Don Ramon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang maputlang biktima na may bakas ng pait sa mukha. Ang kanyang buhok ay maayos na, ang pagkakagupit. Nagbibigay hugis sa kanyang mukha. Ang kanyang suot ay isang simpleng pulang seda na bestida na bagay sa kulay ng kanyang balat at nagbigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan. May manipis na makeup sa kanyang mukha na nagtago sa mga peklat at naglabas sa kanyang mga matang ngayon ay may kakaibang kislap. Lumapit siya sa malaking salamin sa sala. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, tila hindi makapaniwala. Hinaplos niya ang kanyang mukha. Ito. Ako ba ito? Pabulong niyang tanong. Iyan ka, Rosa? Sabi ni Ramon. Lumapit sa kanyang likuran. Ang babaeng matagal nang nagtatago sa likod ng pagiging isang ina lamang. Sa mga mata ni Rosa sa salamin, nakita ni Ramon ang unti-unting pagbabago. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkamangha. Ang pagkamangha ay napalitan ng determinasyon. Hindi na yon ang mga mata ng isang biktima na humihingi ng awa. Iyon ang mga mata ng isang reyna na naghahanda para bawiin ang kanyang kaharian. Nang gabing iyon, sa beranda, habang hinihintay nila ang araw ng tinatawag na death anniversary, tinulungan ni Ramon si Rosa na ihanda ang kanyang sarili. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Tanong ni Ramon. Napayuko si Rosa. Hindi ko alam. Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Ang totoo. Sabi ni Ramon. Paulit-ulit na nagsasanay si Rosa. Sa una, nanginginig pa ang kanyang boses. Mga anak, bakit niya ginawa to? Ngunit habang tumatagal, ang panginginig ay napalitan ng tibay. Ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng bigat. Mula ngayon, sabi niya, tumitingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi na ako ang iyong responsibilidad. Hindi na ako ang inyong pabigat. Dahil natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Tumango si Ramon, puno ng paghanga. Handa na siya. Dumating ang araw. Ang araw ng unang anibersaryo ng kamatayan ni Rosa Villamor. Tahimik ang biyahe nila patungong Quezon. Si Rosa, na nakasuot ng eleganteng itim na bestida, ay nakatingin lang sa labas ng bintana ng mamahaling sasakyan ni Ramon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ramdam ni Ramon ang tensyon sa kanyang mga kamay na magkahawak sa kanyang kandungan. Sa luma at maliit na bahay ng mga Villamor, ang kapaligiran ay kabaliktaran. Ang ingay ng tawanan at kantahan ay nangingibabaw, walang bakas ng pagluluksa. Ito ay isang selebrasyon. Nakatayo si Patrick sa gitna ng sala, hawak ang isang bote ng mamahaling alak. Isang tagay. Sigaw niya sa kanilang mga bisita na karamihan ay mga kasamahan niya sa sugalaan. Isang tagay para sa isang taon ng kalayaan, isang taon na wala na ang sagabal sa ating buhay. Naghiyawan ng lahat. Itinaas ni Patrick ang kanyang baso.
para sa ating kalayaan. Kasabay ng pagsigaw niya noon, isang tanong ang bumasa ng masayang ingay. Isang tunog na simple, ngunit puno ng pangamba. Ang tunog ng doorbell. Ding dong. Itinaas ni Patrick ang kanyang baso. Ang mamahaling alak na laman nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Ngumiti siya. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti ng isang taong nakawala sa kanyang kulungan. Isang tagay. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng tugtugan at tawanan. Para sa ating kalayaan, naghiyawan ang mga bisita, mga kaibigan niyang sabongero at manginginom. Itinaas din nila ang kanilang mga baso. Ramdam ni Patrick ang kapangyarihan. Siya ang hari. Sa wakas, pagkatapos ng isang taon, opisyal na. Wala na ang babaeng laging kumukontra sa kanyang mga gusto. Wala na ang pabigat. Ding dong. Ang tunog ng doorbell ay parang isang matinis na karayom na tumusok sa masayang ingay. Nakakunot ang noo ni Patrick. "Sino yan? Inaasahan niyo ba?" Tanong niya kay Jomar, na abala sa pakikipag-inuman sa isang sulok. Nagkibit-balikat lang si Jomar. "Wala. Baka naligaw lang." "Pakibuksan niyo nga!" Sigaw ni Patrick sa kung sino man ang malapit sa pinto. Isang pinsan nila ang lumapit at bahagyang binuksan ang pinto. Sumilip ito sa labas. Pagkatapos ay lumingon ito pabalik sa kanila. Ang mukha ay puno ng pagkalito. "Kuya Patrick, may naghahanap po sa inyo," sabi nito. Nakasakyan, magara. Nawala ang mayang ngiti ni Patrick. Sino naman ang mang-istorbo sa kanya ngayon? Baka isa sa mga pinagkakautangan niya? Pero imposible. Bayad na silang lahat gamit ang pera mula sa lupa. "Sabihin mo, wala ako," inis niyang sabi. Ngunit bago pa man maisara ng kanyang pinsan ang pinto, marahan itong itinulak pabula mula sa labas. Ang pinto may bumukas ng maluwang at ang lahat ng ingay sa loob ng bahay ay biglang namatay. Para bang may isang higanting kamay na pumindot ng mute button. Ang tugtugan, ang tawanan, ang kwentuhan, lahat ay pinalitan ng isang nakakabiinging katahimikan. Unang nakita ni Patrick ang isang matikas na lalaki. May edad na ngunit halatang mayaman. Nakatayo ito suot ang isang mamahaling barong. Ang tindig ay parang isang hari. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay isang babae. Isang babae na nakasuot ng itim na bestida na bumigay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakaayos. Ang kanyang mukha ay may manipis na kolorete. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ang diretso sa kanya. Naramdaman ni Patrick na nanlalamig ang kanyang buong katawan. Ang alak na iniinom niya ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Hindi maari. Sa sino yan? Narinig niyang bulong ng isang bisita. Kamukha niya si Aling Rosa. Bulong naman ng isa pa. Imposible! Patay na siya! Nabitawan ni Jomar ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak at pagkabasag nito sa sahig ay ang tanging tunog na naririnig sa buong silid. Si Pedong, na kanina patahimik sa isang sulok, ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, parang isang papel. Hindi kumukurap ang babae. Naglakad ito papasok, kasama ang lalaki. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga bisita ay nagsiatrasan, nagbibigay daan na parang mga alon na humahati para sa isang aparisyon. Ang salita ay hirap na lumabas sa lalamunan ni Patrick. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ito ang kanyang ina. Pero hindi ito ang kanyang ina. Ang ina niya ay mahina, uugod-ugod, laging nakayuko. Ang babaeng ito ay matatag. Ang babaeng ito ay nakakatakot. "Mamulto ka ba?" Tanong ni niya. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang multo ay hindi nakakasira ng papeles para bawiin ang lupa, anak. Ang bawat salita
ay parang isang sampal. Bawat pantig ay isang Pasko na ibinaon sa kanyang dibdib. Totoo siya. Buhay siya. Ang takot ni Patrick ay biglang napalitan ng matinding panik. Kung buhay siya, ibig sabihin, alam niya, kasabay ng pag-iisip na yon, isang senyales mula sa kasama niyang lalaki, isang simpleng tango, ang nagbukas muli sa pinto. Pumasok ang mga pulis. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsisigawan, nagtatakbuhan. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Patrick, itinuturo ang kanyang ina. Ikaw ang nagplano nito. Sigaw niya kay Jomar. Kasalanan mo ito. Gago ka? Sigaw pabalik ni Jomar, tinutulak siya. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sa gitna ng sigawan at nagtuturoan nila, isang katawan ang bumagsak sa sahig. Si Pedong. Nakaluhod ito sa paanan ng kanilang ina. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang tunog na pag-iyak. Ang kanyang noo ay nakasubsob sa sahig na tila humihingi ng tawad sa Diyos at sa demonyo. Ang sahig ay malamig sa ilalim ng kanyang noo. Para kay Pedong, ang buong mundo ay naglaho. Wala na siyang naririnig. Ang sigawan ni na Patrick at Jomar, ang bulungan ng mga tao, ang mga yabag ng mga pulis, lahat ay tila ingay na lang na walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang itim na sapatos na nakatayo sa kanyang harapan. Ang sapatos ng kanyang ina. Ilang beses niyang pinangarap ang sandaling ito sa loob ng 1 taon. Sa kanyang mga panaginip, minsan ay sumisigaw siya at humihingi ng tawad. Minsan naman ay tumatakbo siya papalayo. Ngunit sa lahat ng iyon, ang resulta ay pareho. Gigising siyang basa ng pawis. Ang puso niya ay hinahampas ng kasalanan. Ngayon, narito na ang katotohanan. At mas mabigat pa pala ito kaysa sa kanyang mga bangungot. Hindi ako. Si Patrick ang nag-isip ng lahat. Narinig niyang sigaw ni Jomar. Manahimik ka. Kung hindi ka sumang-ayon, hindi natin gagawin yon. Ganti ni Patrick. Ang kanilang pagtuturo ay parang mga kutsilyong tumutusok sa tainga ni Pedong. Ang parehong mga boses na nag-utos, ang parehong mga boses na nagbanta, ang parehong mga boses na nagtulak sa kanya sa kaduwagan. Sapat na. Tama na. Isang bulong lang iyon, ngunit sa nakakabinging katahimikan na biglang namayani, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Tama na. Ulit niya. Mas malakas na ngayon. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo mula sa sahig. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pinaghalong luha at pawis. Tumingin siya sa kanyang 2 kapatid na ngayon ay kapwa nakatingin sa kanya ng may gulat. Ako. Humingi siya ng malalim. Ako ang may kasalanan. Isang pulis ang lumapit para hawakan siya, ngunit itinaas ni Don Ramon ang kanyang kamay para pigilan ito. Hinayaan lang magsalita si Pedong. Hindi aksidente ang nangyari, sabi ni Pedong. Ang kanyang tingin ay nakatuon na ngayon sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit para kay Pedong, ang kalmadong iyon ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Itinulak po namin kayo. Napasinghap ang ilang tao sa paligid. Itinulak ninyo siya. Pagdidiin ni Patrick, sinusubukan iligtas ang sarili. Ngunit hindi na nakinig si Pedong. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na lang sa babaeng nasa kanyang harapan. Inay, basag ang kanyang boses. Naduwag po ako. Takot ako sa kanila. Wala akong nagawa para pigilan sila. At habang buhay ko pong pagsisisihan yon. Humingi siya ng malalim. Ang kanyang isip ay bumabalik sa gabing iyon. Pero hindi ko po kayo kayang basta na lang iwanan doon. Biglang nag-iba ang paligid sa isip ni Pedong. Bumalik siya sa gabing iyon. Ang ulan ay malakas pa rin. Nasa loob siya ng isang luma at basag na public phone booth sa kabilang bayan. Nanginginig ang kanyang kamay
habang naghuhulog ng mga barya. Idinayal niya ang numero ng nakuha na mula sa lumang direktor. Ang numero ng opisina ng Hacienda Alcaraz. Sumagot ang isang security guard. Hacienda Alcaraz, good evening. Hello? Pakisabi po. May tao po. Nanginginig niyang sabi. Binabago ang kanyang boses para hindi makilala. May matandang babae po na nahulog sa bangin. Malapit sa may hangganan ng lupa niyo. Biba ka. Baka buhay pa. Sino po sila? Tanong ng guard. Ngunit mabilis na niyang ibinaba ang telepono. Tumakbo siya palayo sa phone booth. Palayo sa kanyang krimen. Dala ang isang maliit at desperado ng pag-asa. Bumalik si Pedong sa kasalukuyan. Ang mga luha ay muling umagos mula sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung paano kayo hahanapin, inay. Pagpapatuloy niya. Pero umasa po ako. Nagdasal ako na sana may ibang taong nakahanap sa inyo. Iyon na lang po ang tanging nagawa ng isang duwag na tulad ko. Patawarin niyo po ako, inay. Patawad. Ang kanyang mga salita ay tila isinabit sa hangin. Ang lahat ay nakatingin kay Rosa. Hinihintay ang kanyang hatol. Dahan-dahang lumapit si Rosa. Bawat hakbang niya ay tila isang dekada ng paghihintay. Tumigil siya sa mismong harapan ni Pedong. Ang kaninang tigas sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pag-unawa na may bahid ng sakit. Hinawakan niya ang baba ni Pedong at marahang itinaas ito hanggang sa magtama ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw sa buong silid. Pinapatawad kita, anak. Isang malaking bigat ang tila nawala sa dibdib ni Pedong, ngunit kasunod ng mga salitang iyon ay isa pang pangungusap na muling nagpabagsak sa kanya. Pero hindi kita kayang iligtas sa batas, sabi ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay matatag kahit na may namumuong luha. Iyan ang aral na kailangan mong pagbayaran. Pinanood ni Rosa ang paglapit ng mga pulis. Ang kanin ang maingay na nagtuturuan ni Patrick at Jomar ay napalitan ng marahas na pagpalag. Huwag niyo akong hawakan. Sigaw ni Patrick. Sinusubukan bawiin ang kanyang kamay. Wala kaming kasalanan. Biktima lang kami. Kasalanan niya to. Sigaw naman ni Jomar. Itinuturo ang kapatid. Siya ang nagplano ng lahat. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ni Rosa ang isang tunog na hinding-hindi na niya malilimutan. Ang pag-click ng posas. Iyon ang tunog ng katapusan. Ang tunog ng hustisya. Ang tunog ng isang kadenang pumutol hindi lang sa kalayaan ng kanyang mga anak, kundi pati na rin sa kadena ng nakatali sa kanya, sa kanila sa loob ng napakaraming taon. Hinawakan na sila ng mga pulis. Habang kinaladkad palabas, tumingin si Patrick sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng purong galit. Hayop ka! Isinigaw nito sa kanya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pagkatapos naming alagaan ka, ito ang igaganti mo sa amin? Wala kang utang na loob, ina. Hindi sumagot si Rosa. Hindi na siya nasaktan. Para na lang siyang nanonood ng isang palabas kung saan ang mga tauhan ay hindi na niya kilala. Itinuwid niya ang kanyang likod. Inangat niya ang kanyang noo. Sinalubong niya ang tingin ni Patrick ng walang pagkurap hanggang sa ito na ang unang umiwas. Si Pedong naman ay hindi pumalag. Tumayo siya ng dahan-dahan at inilahad ang kanyang mga kamay sa mga pulis. Bago siya tuluyang talikuran, lumingon siya kay Rosa sa huling pagkakataon. Walang salitang lumabas sa kanyang mga bibig, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Rosa ang lahat. Ang pagsisisi, ang pasasalamat sa pagpapatawad, at ang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Tumangulang ng bahagya si Rosa, isang tango na nagsasabing, magpakatatag ka. At pagkatapos, nawala na sila. Ang bahay na kanina'y puno ng ingay ay biglang binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay unti-unti nang nagsialisan, nag-iiwan ng mga bulong at mga mapanghusgang tingin.
Maya-maya lang, wala nang natira. Siya na lang. At si Ramon. Nakatayo si Rosa sa gitna ng sala. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay naiwan sa hangin. Tumingin siya sa paligid. Sa mesa ng pinagkainan niya noong gabing iyon. Sa upuang laging inuupuan ng kanyang asawa. Sa pader, kung saan dating nakasabit ang mga litrato nila noong mga bata pa sila. Mga litrato ng puno ng mga ngiti at mga pangarap na hindi natupad. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib, hindi galing sa mga sugat, kundi sa mga alaala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang. Sayang. Sayang ang pagmamahal na binigay niya na hindi naman pala nila kailangan. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Tapos na, Elena. Narinig niya ang boses ni Ramon sa kanyang likuran, malumanay at puno ng pag-unawa. Nagkaroon ng bahagyang paghinto. Hindi, Rosa. Sa pagbanggit ni Ramon ng kanyang tunay na pangalan, naramdaman ni Rosa ang isang bagay na tuluyan nang kumawala sa loob niya. Ang huling hibla ng kalungkutan, ang huling bigat ng nakaraan. Tumingin siya kay Ramon at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na pagod, ngunit malaya. Tapos na nga, sabi niya. Lumingon siya at tiningnan ang kabuuan ng bahay sa huling pagkakataon. Ang bawat sulok ay may alaala, masaya man o malungkot. Ito ang mundong binuo niya. Ito ang mundong halos pumatay sa kanya. At ito ang mundong iiwanan na niya ngayon. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng pinto. Hindi na niya kailangan tumakbo. Hindi na niya kailangan magbago. Nasa labas ng gate ang sasakyan ni Ramon. Ang pinto sa passenger side ay naghihintay na bukas. Naglakad si Rosa papalapit dito. Ang bawat hakbang ay papalayo sa kanyang lumang buhay at papalapit sa bago. Hindi na siya lumingon pa. Lumipas ang isang taon. Ang hacienda ay naliligo sa ginintuang kulay ng palubog na araw. Mula sa beranda, tanaw ni Rosa ang malawak na bukirin. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng mga bulaklak at bagong ararong lupa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa. Payapa. Ito ang salitang matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya si Aling Rosa na nakayuko. Hindi na rin siya si Elena na nagtatago. Siya na ngayon si Gingera Rosa Alcaraz, ang asawa ni Don Ramon, at ang isa sa mga pinakarespetadong tao sa kanilang lugar. Ngunit ang respeto ay hindi niya nakuha dahil sa pangalan o yaman. Nakuha niya ito dahil sa kanyang ginawa. Ginamit niya ang kanyang karanasan para magtayo ng isang maliit na pundasyon sa bayan. Isang ligtas na lugar para sa mga kababaihan na inabuso at tinalikuran. Tinuruan niya silang magnegosyo, maging independente, at higit sa lahat, tinuruan niya silang mahalin ang kanilang sarili. Dahil alam niya, masakit man aminin, na minsan, ang unang taong kailangan matutong magmahal sa'yo ay ang sarili mo. Isang kasambahay ang lumapit at nag-abot sa kanya ng isang sulat. Ma'am Rosa, may dumating po para sa inyo. Galing sa kulungan. Alam niya agad kung kanino galing. Nagpaalam siya sa kasambahay at binuksan ng sobre. Sulat kamay iyon, medyo magulo, pero nababasa. Inay, kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po dito, okay lang. Malapit na po akong matapos sa vocational course ko sa pagkakarpintero. Sabi ng warden, malaki daw ang potensyal ko. Araw-araw, iniisip ko pa rin po ang lahat. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang kaduwagan ko. Pero inay, salamat po. Salamat sa pagpapatawad. At salamat sa hindi niyo pagligtas sa akin noon. Dahil dito sa loob, natutunan ko po ang leksyon na hindi ko kailanman matututunan sa labas. Natutunan kong maging isang tunay na lalaki. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kapag nakalaya na po ako,
Sisikapin kong maging isang taong maipagmamalaki ninyo, kahit sa malayo na lang. Nagmamahal, pedong tinuli ni Rosa ang sulat at nilagay sa kanyang dibdib. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-asa. Nararamdaman niya ang pag-akyat ng dalawang braso mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na amoy ng tabako at kabaitan ni Ramon. Sulat mula sa kanya? Tanong ni Ramon. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Rosa. Tumangulang si Rosa. Oo. Anong sabi? Sabi niya. Sagot ni Rosa habang pinupunasan ang kanyang luha. Natututo na siyang buuin ang sarili niya. Ngumiti si Ramon at mas hinigpitan ang yakap. Katulad mo. Sa saliw ng isang lumang kanta mula sa radyo, nagsimula silang sumayaw ng dahan-dahan sa beranda. Ang kanilang mga katawan ay matanda na, ngunit ang kanilang mga puso ay bata pa. Isang sayaw na walang magagarang galaw, isang sayaw na puno lang ng pagmamahal at pag-unawa. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Ramon, ipinakita ni Rosa ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang sarili isang araw, isang babaeng handang ibigay ang lahat. Kahit ang sariling buhay, para sa mga taong akala niya ay nagmamahal sa kanya. Akala niya, ang pagiging ina ay tungkol sa walang katapusang sakripisyo. Akala niya, ang pagmamahal ay tungkol sa pagtitiis. Ngayon, alam na niya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi paglimot sa sarili. Ito ay ang pag-alam sa sarili mong halaga. Para kapag may dumating na taong handang ibigay sa iyo ang pagmamahal na nararapat, handa ka ring tanggapin ito ng buong buo. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Sa palubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Tila isang pangako ng panibagong bukas. Huwag mong hayaang diktahan ng iba kung ano ang halaga mo. Bulong niya sa hangin. Isang aral na ibinahagi ni hindi lang sa mundo, kundi sa sarili niya. Kahit pa sila, ang mga taong pinakamamahal mo. At sa tabi ng lalaking nagturo sa kanya kung paano mamulaklak muli, nahanap ni Rosa ang kanyang tunay na tahanan.